Magandang umaga sa inyong lahat. Kami po ay ang ikatatlong pangkat at ngayon ay ipipresenta namin ang aming title defense sa pagbasa at pagsuri ng iba't ibang teksto tungo sa pananaliksik. So, ang grupo na ito ay naglalaman ng miyembro na sina Endrina Cristalin, Gante Micaela, Garcia Marinel Franz, Humarang Angel Alemely, Obligarcia Ina May, Rafa Marchon Benedict, Ruta John Frexi, Sublechero Jason, at ako naman po ay si Rodrigueza Marioki. Ang ating title defense ay maglalaman ng tatlo. Okay, so ang una ay ang ating paksa, pangalawa ay ang layunin ng ating paksa, at ang pangatlo naman ay ang description ng bawat paksa. Para naman sa ating mga paksa, babasahin ko muna ang pamagat ng aming unang paksa. Ito ay may pamagat na pag-aaral sa relasyon ng bilingualism at kakayahan sa pagbasa at pagsulat ng mga mag-aaral sa San Francisco High School taong panaraang 20,024 hanggang 20,025. Ito ay isang quantitative research na mayroong disenyo na correlational dahil ito ay tumutukoy sa dalawang variable at inaalam natin ang relasyon or connection nila sa isa't isa. So, himayin muna natin kung ano nga ba ang unang variable ng paksang ito. So, unang variable nito, makikita natin ang bilingualism. Ito ang ating independent variable na ating mamanipulahin. At ang pangalawa namang variable ay ang kakayahan sa pagbasa at pagsulat na ating malalaman kapag namanipula na natin ang independent variable. Ito yung ating masusukat sa pagtatapos ng pananaliksik na ito. Para naman sa mga kasali sa ating magiging paksa, narito ang mga mag-aaral na kukunin sa paaralang San Francisco High School. At para naman malaman natin kung hanggang ilang taon ito valid, magiging valid ito hanggang 2024 hanggang 2025. Ako naman tayo sa layunin ng aming paksa na ginawa. Para sa unang layunin, narito ay natutukoy ang koneksyon ng pagkakaroon ng kasanayan sa dalawang wika o ang bilingualism at ang kakayahan ng mag-aaral sa pagbasa at pagsulat. So, gaya nga ng nasabi ko kanina, bilang ito ay isang correlational study na kanyang disenyo, aalamin natin ang koneksyon at relasyon ng dalawang variable, which is yung bilingualism at yung makakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa at pagsulat. Dahil dito, malalaman natin kung ano nga ba ang relasyon or connection nito sa isa't isa. Kung ang pagkakaroon ba ng kakayahan sa dalawang wika ay nakakatulong or mas nakakatulong para sa mga mag-aaral na makaintindi ng mga teksto at makapagsulat ng mga teksto. O hindi naman kaya wala itong relasyon o epekto sa kanila. Sa ating pangalawang layunin, malalaman kung ano ang dalawang angkop at madalas na wikang gamitin tungo sa epektibong pagpapaunlad ng kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa at pagsulat. Bilang sa una nating layunin, nalaman na nga natin ang relasyon ng kakayahan ng mag-aaral sa pagbasa at pagsulat kapag nakagamit sila ng bilingualism. Dito naman, aalamin natin kung ano nga bang wika sa bilingualismo yung ginagamit nila, kung ano yung madalas nila na gamitin sa kanilang pagkatuto sa eskwelahan. Kung ito ba ay ang mother tongue, or ang Tagalog or English, or Tagalog o iba pang lingwahe mula sa kanilang mga nalaman na. Dito, makikita natin kung ano nga ba yung kalakasan nila at kahinaan nilang lengguwahe na hindi pa talaga nila nauunawaan. Dahil madami pa rin bata ngayon na kahit nasa sekundarya na ay hindi pa rin makaunawa ng lubos na tekstong Pilipino o kaya naman ay mga English na teksto. Nababasa nila ito pero hindi talaga nila nauunawaan. Kaya dito, ating aalamin kung ano nga ba ang mas angkop o madalas nilang gamitin upang kanilang epektibong mapaunlad ang kakayahan nila sa pagbasa at pagsulat. Magandang araw sa inyong lahat. Ako si Cristalin B. Endrina, pangkatatlo para talakayin sa inyo ang layuning tatlo. Ito ay nagbibigay ng aral upang mas mahigit na mapalago ang kakayahang bilingwal tungo sa pagtupad ng mga kinakailangan sa pagbasa at pananaliksik. Ito daw yung makakatulong upang mapangalap ng mga impormasyon kaakibat ng mga napili nating paksa. Maaari nating matukoy ang pinakaposibleng solusyon para sa isang problema. Dagdag pa rito is yung maaari natin maitala ang mga pinagkunan natin na impormasyon upang makatulong din sa susunod pang pananaliksik. Ang susunod nating talakayin ay ang description, isa. Ang bilingualismo ay ang kakayahan ng isang tao na makapagsalita, makaunawa at makasulat ng dalawang lengguwahe na may pantay na kahusayan. Madalas na ituring na may malawak na kaalaman ng isang tao kung siya ay may kakayahang sumulat.
bumasa at umunawa ng ibang wika bukod sa kanyang kinagisnan. Ang eksplanasyon para dito ay ang bilingualismo naman is makakatulong siya sa atin para makapag-communicate mula sa mga taong galing sa iba't ibang lugar or bansa. Alam naman natin na ang universal language natin ay ang wikang Ingles. Ako bilang isang Pilipino, na ang unang lingwahe ang wikang Pilipino at isang malaking benepisyo para sa akin ay ang pagkatuto ng wikang Ingles. Ang pangalawang description naman ay naglalaman ng ang pag-aaral na ito ay higit na tumutukoy sa pagsuri ng epekto ng bilingualismo o ang paggamit ng dalawang wika na nagmula kakayahan ng mga mag-aaral at ang koneksyon nito sa kanilang kagalingan sa pagbasa at pagsulat. So dito pa lang sa description na ito is masusuri natin yung epekto ba ng paggamit ng bilingualism. Mas nakakaapekto ba ito sa kakayahan ng mga kabataan para sa pag-aaral sa kanilang pagbabasa at pagsusulat. Okay, so sa paraang ito ay mas nauunawaan kung anong uri ng wika ang mas epektibo ba sa pagkatuto ng mga mag-aaral, lalo na sa larangan ng pagbasa at pagsulat ng mga tekstong akademikal. So dito, malalaman din ba natin dito kung mas epektibo ba yung paggamit ng wikang Tagalog or mas epektibo ba ang paggamit ng wikang Ingles sa pagbabasa at pagsusulat ng kabataan sa tekstong pang-akademikal. So, ngayon naman ay dumapo tayo sa pangatlong description. Bukod pa rito, atin ding nalalaman at nasusubukan ang pagpapalawig ng kakayahang matuto ng iba't ibang lingwahe. Ibig sabihin, hindi lamang ang lingwahe natin ang ating inaaral, kundi natututo or gusto nating matutunan ang iba't ibang lingwahe. Ibig sabihin, pinapalawak natin ang ating kakayahan or kaisipan sa paggamit ng iba't ibang klaseng lingwahe or iba't ibang lingwahe na nagmula sa iba't ibang kultura. So ito ay makakatulong upang maintindihan ang wikang hindi nakasanayan at maipapamalas ang kahusayan sa pagdidiskurso. Ibig sabihin, makatulong ito na maintindihan natin dahil nga sa sobrang dami ng wika. Pagkatuto ng paggamit ng bilingualismo is magkakaroon tayo ng kasanayan na maunawaan ang mga iba't ibang lingwahe na iyon. At hatid ng bilingualismo na paunlarin ng ating kakayahan at kahusayan sa pakikipagkomunikasyon sa iba't ibang tao sa mundo. So bakit nga ba hatid nito ang paunlarin ng ating kakayahan at kahusayan sa pakikipagkomunikasyon? So dahil nga marami tayong alam na iba't ibang lingwahe, ibig sabihin nakakapagkomunikasyon tayo sa iba't ibang tao sa mundo or sa iba't ibang lahi sa tao sa buong mundo. Dahil nga tinatangkilik natin ang kanilang lingwahe, ibig sabihin ay interesado tayo na malaman ang kultura nila, ang gawi nila sa pamamagitan ng pag-alam ng kanilang lingwahe. Pagbati sa inyong lahat, ako nga pala si Marinel Franz D. Garcia at ngayon ay tatalakayin naman natin ang ikalawang paksa. Ito ang ikalawang paksa at ang nakasaad dito ay paggamit ng mother tongue bilang medium ng pagtuturo at ang epekto nito sa pagkatuto ng mga mag-aaral sa San Vicente Elementary School taong panuuran 2024-2025. Sa nakikita ninyo ay mayroon itong salitang epekto. Ibig sabihin, ito ay isang experimental study. At ang experimental study ay may dalawang variable. Ito ay ang dependent variable at ang dependent variable. Ang independent variable o ang aming mamanipulahin sa paksang ito ay ang paggamit ng mother tongue bilang medium ng pagtuturo. At ang maapektuhan naman o ang dependent variable ay ang pagkatuto ng mga mag-aaral. So nakikita nyo rin sa aming paksa na andito na lahat ang mga dapat na nakapaloob sa isang paksa. Ito ay ang mismong paksa. Ang mismong paksa, ang lugar, which is yung San Vicente Elementary School, taong panuuran, 2024 to 2025, at ang mga participants na mga mag-aaral sa San Vicente Elementary School. Ngunit, ano nga ba ang mother tongue? Ayon kay Benson, 2004, ang mother tongue o unang wika ay ang wika na unang natututuhan ng isang tao mula sa pagkabata. Ito rin ang natural na wika ng komunikasyon sa loob ng pamilya at komunidad.
Ang paggamit rin ng mother tongue bilang medium ng pagtuturo ay nagdudulot ng mas mabilis at malalim na pag-unawa ng mga konsepto dahil ang mga mag-aaral ay mas komportable at pamilyar sa wikang kanilang ginagamit. Sa ganitong paraan, nababawasan ang hadlang sa komunikasyon at mas nagiging epektibo ang proseso ng pagkatuto. Dako naman tayo sa unang layunin ng paksang ito. Sabi rito ay ang tukuyin kung paano nakatutulong ang paggamit ng mother tongue sa mas mabilis at mas malalim na mag-unawa ng mga mag-aaral sa mga aralin. Ibig sabihin lang nito ay aalamin namin kung ang paggamit nga ba ng mother tongue ay mas mabilis ang pagkatuto ng mga bata kaysa sa pasalin-salin ng mga salita o mga wika. Titingnan rin namin kung tumataas nga ba ang partisipasyon o ang antas ng partisipasyon ng mga bata sa bawat klase. Kung mas naging mas aktibo ba sila at mas komportable ba sila at tiwala sa pagpapahayag ng kanilang mga saloobin. Ang ikalawang layunin ay suriin ang paggamit ng mother tongue ay nakatulong sa pagpapanatili ng interes ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Kaya nababawasan ang bilang ng mga natiya. Ang paggamit ng mother tongue ay bilang isang meron ng pagtuturo ay mahalaga dahil ito ang unang wika na natututunan ng mga mag-aaral at karaniwan ginagamit nila sa pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan nito, mas madali nilang naunawaan ang mga konsepto at aralin dahil mas familiar sila sa wika. Ang mother tongue ay hindi lamang isang instrumento ng komunikasyon, hindi isang tagapagdala rin ng kultura, tradisyon at pagkakakilanlan ng isang tao o isang pamilya. Ngayon, tayo naman ay dumapo sa pangatlong layunin. Ito ay alamin kung paano nakatutulong ang paggamit ng mother tongue sa pagpapanatili at pagpapalakas ng kultura at identidad ng mga mag-aaral habang sila ay natututo. So, bakit mo nga ba masasabi na paano makakatulong yung paggamit ng mother tongue? Kasi, yun yung tinatangkilik natin. Ibig sabihin, pinapanatili natin yung mother tongue natin or ang ginagamit natin at pinapalakas ito. Dahil nga gusto nating ipakita yung kultura natin, halimbawa, tayong mga Pilipino. Ang gamit natin na wika ay ang mother tongue natin ay ang wikang Filipino. Ibig sabihin is pinapanatili at pinapalakas natin ang kulturang Pilipino at identidad natin bilang isang Pilipino. Dahil nga ayun ang wikang ating tinatangkilik. Batay sa binasa kong description ay ang paggamit raw ng mother tongue ay nagsisilbing mas mabilis na proseso ng pagkatuto ng mga bata dahil ang kanilang ginagamit sa kanilang pag-aaral ay ang wika na kanilang nakasanayan or kinalakihan. Sa ganitong paraan, mas nakakasabay ang bawat estudyante o mga mag-aaral sa bawat talakayan sa klase at mas nagiging aktibo rin sila sa mga talakayan. At mas naunawaan rin nila ang mga konsepto na kanilang nakikita o nababasa dahil ang ginagamit dito ay ang kanilang wika na kung saan ay sanay sila. Mas madali rin sila makipagkomunikasyon sa ibang tao dahil naiintindihan nila ang wika na ginagamit ng kanilang kausap at ang kanilang ginagamit rin ay sanay rin sila. Para naman sa ating ikalawang diskusyon, ang mother tongue ay hindi lamang wika, kundi isang kasangkapan ng kultura at pagkakakilanlan ng isang pamilya. Ito ay naglalaman ng mga kasandayan, kaalaman at kasaysayan ng isang pamilya. Ang paggamit ng mother tongue sa pagtuturo ay nagpapalakas rin sa pagpapahalaga at pag-unawa ng mga mag-aaral sa kanilang sariling kultura. Ayon din ito kay Miss 2000. Bukod dito, ipinapakita ng mga mag-aaral na natututo gamit ang kanilang sariling wika ay may mas motibasyon at aktibo sa klase na nagdudulot ng mas mataas na antas ng participation at akademikong larangan. Kapag ginamit natin ito sa pagtuturo, mas nadarama ng mga mag-aaral ng koneksyon sa kanilang pag-aaral dahil ang wika ay bahagi ng kanilang pagkatao. Dahil dito rin ay mas nagiging interesado sila sa mga aralin. Mas aktibo silang nakikilahok sa mga talakayan at mas
natututo sila ng mas marami. Ayon sa pag-aaral, tulad ng nabanggit ni Cummings 2000, ang paggamit ng sariling wika sa edukasyon ay nagdudulot ng mas mataas na motibasyon, tiwala sa sarili at participation ng mag-aaral, ng mga mag-aaral. Ito rin ay nakakatulong upang mabawasan ang bilang ng mga magulang dahil hindi sila nakakaranas ng labis na hamon pagdating labis na hamon sa wika habang nag-aaral. Dumapo naman tayo ngayon sa pangatlong description. So, ang mother tongue ay nagsisilbing pundasyon sa pagkatuto ng iba pang wika. So, kapag matatag ang kaalaman ng mga mag-aaral sa kanilang mother tongue, mas madali para sa kanila ang matuto ng pangalawa or pangatlong wika. Ang paggamit ng mother tongue sa unang taon ng pag-aaral ay nagbubunga ng mas matatag na kasanayan sa pagbasa, pagsulat at pag-unawa na nagiging malaking tulong sa pagkatuto ng iba't ibang wika sa susunod na yugto ng kanilang edukasyon. So, paano nga ba natin nasabi na kapag mayroon kang kaalaman sa mother tongue or mas gamay mo na ang inyong mother tongue, ay mas madali na lang na matuto ng pangalawa or pangatlong wika? So, dahil nga marunong ka nang makipag-communicate at umunawa sa wika sa mother tongue ninyo, ibig sabihin mas madali ka na lang makakuha ng impormasyon dahil nga nauunawaan mo na ito. So, gamit ang mother tongue ninyo, nagkakaroon ka ng idea sa iba pang wika at ito ay na-adapt mo dahil nga nauunawaan mo ito hingil or dahil sa inyong mother tongue na ginagamit mo. Dahil nga natapos ng talakayin ang una at pangalawang paksa, tayo naman ay dadako sa pangatlong paksa. Ito ay pinamamagatang pagsusuri sa kakayahan sa pagbasa ng mga mag-aaral ng San Francisco High School sa wikang Ingles at Pilipino taong panuurang 2024 to 2025. So, ang aming paksa, ito ay sisimulan namin sa qualitative research at ang gagamitin namin ay phenomenology. So, hindi sa inyong kaalaman bakit kami ay gagamit ng obserbasyon. Obserbahan namin, susuriin namin yung mga kakayahan ng mga mag-aaral sa San Francisco High School kung mas mataas ba yung kanilang antas ng kaalaman sa wikang Ingles or sa wikang Pilipino taon 2024 to 2025. Ang aming unang layunin ay ang matukoy ang antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa pagbasa ng mga tekstong nakasulat sa Ingles at Filipino. Ibig sabihin, tutukuyin namin kung mataas ba ang kasanayan ng estudyante sa pagbasa ng wikang Ingles at Filipino or mababa. Maaari namang ang estudyante ay mataas ang kanilang antas ng kasanayan sa pagbasa ng wikang Ingles ngunit sa Pilipino ay hindi. O meron din naman na mababa ang antas sa pagbasa ng Ingles at sa Pilipino man ay mataas. Okay? Ayan, so ngayon naman, dumako naman tayo sa pangalawang layunin ng aming grupo. So, sa pangalawang layunin ng aming grupo ay ang masuri ang pagkakaiba sa antas ng kasanayan ng mga mag-aaral sa dalawang wika batay sa iba't ibang aspeto ng pagbasa gaya ng pag-unawa, pag-aanalisa, at pagbibigay kahulugan. So, sa pangalawang layunin namin na to, susuriin namin ang iba't ibang antas ng mga kasanayan ng mga senior high school sa ating paaralan. Kung paano rin ba ito nakaka-apekto sa iba't ibang aspeto. Tulad na lang nito yung unang aspeto, ang pag-unawa. Titignan natin kung gaano nga ba kataas ang pag-unawa ng senior high school sa isang paaralan, kung paano nga ba nila unawain ang kanilang binabasa sa dalawang lengguwahe katulad ng Pilipino at Ingles. Ganon din naman sa pag-aanalisa. Titignan natin kung gaano nga ba kataas ang pag-aanalisa nila sa isang tekstong binabasa nila o libro batay sa kanilang kasanayan sa wikang Ingles at Pilipino. Panghuli naman yung pagbibigay kahulugan. Dito titignan din natin kung gaano nga ba pinagbibigyan ng kahulugan, kung ano yung binibigay na kahulugan ng mga senior high school sa pagbabasa ng wikang Pilipino at Ingles. Paano nga ba nila binibigyan ng kahulugan ng isang kanilang binabasa? At ang ating pangatlong layunin naman ay ang tukuyin ang mga salik na nakakaapekto sa kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa tulad ng kaligirang pangkultura, wika sa tahanan at ang mga gamit pang-akademiko. So, tutukuyin din namin kung ang tatlong iyon ay nakakaapekto nga ba or
saan siya nakakaapekto? Halimbawa, ang wika sa tahanan. Bakit ba nakakaapekto sa estudyante na kapag ang gamit mong wika, ayun din ang nagiging resulta sa pagtaas or pagbaba ng antas ng kasanayan natin sa pagbasa. Halimbawa na lang ay ginagamit natin sa ating tahanan ay wikang Tagalog. Ibig sabihin, mas mataas ba ang chance na mataas ang antas ng kasanayan niya sa pagbasa ng Tagalog, or mas mataas ang antas ng kanyang kasanayan sa wikang Ingles kahit na ang kanilang gamit na wika sa kanilang tahanan ay Tagalog, or kabaliktaran. So, ngayon naman ay dadapo tayo sa unang description natin. So, ang pagbasa ay isa sa mga mahalagang magkaroon na kasanayan na dapat taglayin ng isang individual sapagkat ito ay pundasyon ng pagkatuto at dito nagsimula ang pagkuha ng kaalaman. So, bakit nga ba pagbasa ang ating pinakamahalagang bagay or pundasyon sa pagkatuto? So, nagkakaroon lang naman tayo ng kaalaman dahil sa pagbasa natin. Pag nagbabasa tayo, mayroong bagong kaalaman na pumapasok sa atin na nagresulta ng ating pagkatuto. At dito sa unang description natin, kaugnay nito ay ang pagpapatupad ng Art RA 10533 or ang K-12 Basic Education Program ay nakatali sa kahalagahan ng pagpapataas ng mga kasanayan ng pagbabasa ng mga mag-aaral. Ibig sabihin sa K-12 Basic Education Program na ito is dito ay sa larangan na ito ipinatataas or tinataas yung mga kasanayan ng mga estudyante sa pagbasa. Pagkatapos ng ating pangunang description, dumako naman tayo sa pangalawa. Yung pangalawa naming description ay ang pag-aaral na ito ay naglalayong sukatin ang kakayahan ng mga Pilipino sa pag-unawa sa binabasa at suriin at iba't ibang salik na nakakaapekto sa kanilang kakayahan sa pagbabasa. Dito, tutukuyan namin kung ano yung mga salik na nakakaapekto na panloob at patlabas na salik tulad ng kawalan ng interes, kakulangan ng materyales sa pagbabasa, mababang pagkalantad sa wika, madalas na pagliban sa klase, at ang kawalan ng gawi sa pagbabasa. So, sa unang aspeto natin, pag-aaralan din natin kung paano nga ba nakakaapekto ay yung mga iba't ibang salik, katulad na lamang ng mga binigay kong halimbawa sa kanilang pag-unawa sa isang librong binabasa nila sa wikang Pilipino at Ingles. So, una na lang dyan rito ay ang kawalan ng interes. So, sa kawalan ng interes sa pagbabasa ng libro, nakikita natin dito yung paano nga ba sila nawawalan ng gana sa paglipas ng mga araw-araw sa pagbabasa ng isang teksto. Pangalawa na rin dito yung kakulangan ng materyales sa pagbabasa. Susuriin din natin dito kung kawalan nga ba ng interes o ang kawalan ng materyales ang sanhi kung bakit nakakaapekto ang mahinang pag-unawa sa kanilang binabasa sa Tagalog o sa Ingles na libro. So, pangatlo na dito ang mababang pagkalantad sa wika. Ayan. Sukatin natin dito yung antas ng kanilang kakayahan sa pagbabasa ng dalawang wika na yon, kung mataas nga ba o mababa dahil sa pagkakalantad nila nito sa kanilang wika. Halimbawa na lang dyan yung sa kanilang tahanan ay ang ginagamit nilang Pilipino. So, sa pagbabasa nga ba ng libro is mas nauunawaan nila ito dahil ito ay Pilipino. At hindi nila nauunawaan ito masyado dahil ito ay Ingles. Dahil nga ang pagkakalantad nila sa wika sa kanilang tahanan ay Pilipino. So, pang-apat naman is yung madalas sa pagliban ng klase. Tutukuyin din natin dito yung antas ng isang mag-aaral na senior high school sa pag-unawa ng kanilang binabasa sa wikang Ingles o Pilipino. Mababa nga ba yung antas ng kanilang kakayahan sa pagbabasa ng dalawang wika dahil sa pagliban nila sa klase? Alam naman natin lahat na sa pagliban ng klase ay nawawalan tayo ng ganang matuto at nawawalan din tayo ng katutunan sa mga bagay-bagay. At dahil nga ba doon is humihina ang ating kakayahan sa pagbabasa ng materyales na Ingles o Pilipino. Panghuli na dyan yung kawalan ng gawi sa pagbabasa. Ito ang pinagkaiba nito sa kawalan ng interes. Yung kawalan ng interes ay wala ka lang gana, wala kang time, kaya hindi ka nagbabasa ng ganong materyales. Sa kawalang gawi naman sa pagbabasa, dito ay ayaw mo talagang magbasa. So, nakakaapekto nga ba yung pagtaas o yung pagbaba ng antas mo, ng kakayahan mo sa pagbabasa kapag wala kang gana magbasa or ayaw mo talagang magbasa?
At ang pinakapanghuli naman natin ay ang description 3. So, mahalagang isama sa mga aktibidad na ito ang mga estratehiya na makakatulong na tugunan ang mga salik na tulad ng kawalan ng sapat na materyales, mababang paglalantad sa wika at kawalan ng interes. Ang mga angkop na hakbang na ito ay maaaring makatulong sa pagbuo ng mga mahusay na gawi sa pagbasa at sa pagpapabuti ng pangkalahatang kakayahan ng mga mag-aaral sa pagbasa ng wikang Filipino o Ingles. So, bakit nga ba mahalaga na isama natin yung mga aktibidad na yun? Dahil yun yung mga epekto or nakaka-apekto sa ating kasanayan or antas ng kasanayan sa pagwika ng dalawang lengguwahe na iyon. So, kapag kulang tayo sa materyales, kailangan na matugunan yun. Dahil merong estudyante na nais or gusto na magbasa ngunit hindi magawa dahil nga sa kakulangan ng materyales. Mayroon naman na yung sa mababang paglalantad ng wika, na nais mo namang matuto ngunit hindi ka mabigyan ng kakayahan na matuto. O meron din namang kawalan ng interest, ayaw mo talagang magbasa. So, paano ka matututo or paano mo mahahasa at masanay ang sarili mo sa pagbasa sa wikang Filipino o Ingles kung wala kang ka-interest-interest. So, kaya naman kaming mga grupo namin ay gumawa kami ng magiging resulta para sa problema na ito na nakaka-apekto sa antas ng kasanayan. So, unang-una dito ay ang donation. Magkakaroon kami ng donasyon sa Paaralang San Francisco High School kung sino man ang mayroong libro na hindi naman nagagamit sa bahay or kaya naman na libro na nais nilang ibahagi sa mga estudyante na gusto na magbasa, na mag-aral at gusto nilang tulungan. So, kapag nagkaroon ng donasyon na ito, dito naman namin ipapasok yung programa namin na book fair and dito na papasok yung sa nakakaapekto sa kawalan ng interes dahil nga magkakaroon kami ng programa, parang dito namin isosort kung ano-ano ba yung mga iba't ibang hilig nila. Halimbawa, mahilig sila sa may animes or mangas and dito namin mabibigyan ng interest iyon dahil nga hilig nila ito. So, hindi lamang sa nabuboost yung kanilang gusto or yung confidence nila sa pagbabasa, ay nagkakaroon din sila ng kaalaman or itataas din namin ang kanilang karunungan or kasanayan sa wikang iyon dahil nga, halimbawa, ang lengguwahe na naroon na English. At ang panghuli naman ay ang pagkakaroon ng extra classes. So, inisip din namin ito na gawin pagkatapos lamang ng klase. And ito lamang ay gagawin ng mga estudyante na willing lamang. Ang paggawa namin ng programa na ito ay walang bayad. Sapagkat sa loob naman ng paaralan namin ito gaganapin, ito ay para sa mga estudyante lamang na para maging komportable sa isa't isa at dito nahahasa yung kanilang komunikasyon gamit ang wikang Tagalog at Ingles. Dahil sa programang ito, iniisip namin na dalawang hanay, dito sa hanay na ito ay wikang Tagalog ang ihahasain namin at dito naman sa kabila ay wikang Ingles. Sa gayon ay malalaman natin kung mas mataas nga ba yung antas nila sa wikang Tagalog, ibig sabihin mas hahasain namin ang kanilang Ingles at ganun din kapag mataas ang antas nila sa English, hahasain naman namin ang kanilang wikang Tagalog. So sa gayon, magiging equal ito. Magkakaroon tayo ng kapantay-pantay. And ayun lamang sa aming description